Ang Tarlac Mayor na si Alice Guo tumanggap ng pagpuna kay Senator Risa Hontiveros. Wala daw birth records ang sinasabing mga magulang nito sa PSA o Philippine Statistic Authority. Sa pagpapatuloy ng mga investigasyon sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations sa Bamban o kilala din sa tawag na POGO, mayroong isang opisyal ng PSA ang nagbigay ng pahayag na may posibilidad na hindi daw totoo ang mga pangalan ng mga magulang ni Guo na nakasaad sa kanyang late registration birth certificate. Ayon pa kay Senator Hontiveros, nakadeklara sa late registration birth certificate ng alkalde na Filipino ang kaniyang mga magulang. Why would you lie about something like this? Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Nakaraan po na Senate hearing, kaya po lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Kasamang iniimbestigahan si Guo kung kasangkot ba siya sa iligal na operasyon ng POGO sa kaniyang bayan o kung isa siyang espiya ng China. Sa mga nakaraang pahayag, itinanggi ng alkalde ang mga paratang laban sa kaniya. Ipinaliwanag din niya na anak siya ng kaniyang ama sa kanilang katulong kaya nahirapan siyang ilahad ang kaniyang pagkatao. Lumitaw din sa pagdinig na mayroon pang 3 kapatid si Guo na noong una ay sinabi ng alkalde na hindi daw niya kaagad nalaman. Pero may mga impormasyon na bumibiyahe silang magkakasama at may mga negosyo rin. Napansin din na magkaiba ang araw ng idineklarang kasal ng mga magulang ng 2 pang anak sa kanilang birth certificate. Ayon pa kay Hontiveros, wala ring record sa PSA ng marriage certificate ng mga magulang ng alkalde. Narito ang ilang katanungan ni Senator Hontiveros. Maitatanong talaga, hindi po kaya they don't even exist. Itong 2 taong ito na according to the documentary evidence have 3 children, but according to you, Mayor, only have 1 child, apparently do not even exist. Ayon kay PSA Legal Service Director Eliezer Ambatali, may high possibility na hindi nag-e-exist ang mga magulang ng alkalde at maaari din daw na hindi na irehistro ang kanilang birth certificates. May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po ang mga magulang ni Mayor. Pwedeng mangyari iyon, pero sa ngayon, maaari din at mataas ang posibilidad na hindi existing ang mga tao, sabi ni Ambatali. Your Honor, yan po ang truth. Hindi namin pinag-uusapan sa bahay. Medyo sensitive yung topic kaya hindi talaga namin pinag-uusapan, sagot ng alkalde sa tanong ni Senator Raffy Tulfo kung bakit hindi niya tinatanong sa kaniyang ama ang tungkol sa kanilang pamilya. Pinuna rin sa pagdinig na taliwas sa kanyang pahayag, nakatulong ang kaniyang ina at iniwan siya noong bata pa. Bakit lumalabas umano na kasal ito sa kaniyang ama at mayroon pa siyang mga kapatid? Use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Paano maging kasambahay yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen Raffy, ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayo, madam, wag niyo pong ilalayo yung topic. Wala pong kami sinisisi rito. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. Sinabi rin daw ni Guo na single siya at walang karelasyon matapos sabihin ni Senator Jinggoy Estrada na may natanggap siyang impormasyon na kasintahan niya ang nagpapatakbo sa isang POGO operation. Anong tingin niyo sa pagkatao ni Mayor Alice Guo? Isa kaya siyang espiya o totoo ang mga sinasabi niya? Lumayo muna tayo sa mundo ng politika. Makinig muna tayo sa isang kwento. Ito ay tungkol sa serial killer mula sa Pampanga. Halika, pakinggan atin. Ang Angeles City ay matatagpuan 50 miles sa hilagang kanluran ng Maynila at hindi kalayuan sa Clark Air Base. Sa panahon ng Cold War, ito ang pinakamalaking base ng uri nito sa labas ng United States. Hanggang ngayon, sikat pa rin ito sa mga turista at tahanan ng maraming retired expats. Ang lungsod ay kilala sa tropikal na panahon at entertainment,
Kabilang dito ang mga sikat na club at bar sa paligid ng Red Light District sa Fields Avenue. Ito ang nakakapagod na halo ng tropikal na paraiso, low-cost living at nightlife na ginawa ang lungsod na isang kaakit-akit na destinasyon para sa mga foreign retirees at expats. Gayunpaman, noong 2010, maraming malagim na pagpatay ang gumimbal sa komunidad na ito. Isang serial killer ang sumusubaybay sa lungsod, isang mamamatay tao na nagtatarget ng mga foreigners. Ang mga pagpatay ay maaaring magdulot ng takot sa lokal na komunidad at sa loob ng isang buwan ay papatay sa buhay ng 9 na mga tao. Ngayon sinusuri namin ang serial killer ng expat sa Angeles City. Hulyo ng 2010, ang staff ng Oasis Hotel sa Angeles City Hotel ay pumasok sa isa sa mga silid ng isang foreign guest upang makakita ng nakakagulat at nakakatakot na tanawin. Patay ang Canadian na si Jeffrey Alan Brennan at ang kanyang Filipino girlfriend na si Abigail Helena, at sila ay parehong nabaril sa ulo. Ang resort ay naging sikat na lugar ng mga dayuhan. Ito ay kilala sa swimming pool nito, masarap na pagkain at nakaka-relax at magiliw na kapaligiran. Si Brennan at ang kanyang kasintahan ay nag-e-enjoy sa mahabang bakasyon na magkasama sa Angeles City, ngunit pareho na silang patay ngayon. Ang mga biktima ay binaril ng malapitan at ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng mga bagay mula sa silid ng hotel. Mabilis na isinara ng pulisya ang pinangyarihan ng krimen at naghahanap ng mga clue. Wala silang napansing palatandaan ng sapilitang pagpasok sa silid o anumang uri ng struggle. Gayunpaman, ang ilang mga electronic gadget na pagmamay-ari ni Brennan, kabilang ang isang laptop at cellphone, ay ninakaw. Ito ay unusual dahil ang iba pang mga bagay na may halaga tulad ng alahas at pera ay hindi nakuha. Lingid sa kaalaman ng mga pulis, ito ang magiging una sa sunod-sunod na misteryoso at malagim na pagpatay sa lungsod. Makalipas ang 4 na araw, noong 16 ng July, binaril ang Briton na si James Bolton Porter at ang kanyang 22 taong gulang na kasintahang si Melissa Madarang sa kanilang bahay sa Malabanan Village, Santa Maria Subdivision. Muling umatake ang mamamatay tao na kapwa pinagbabaril sina Porter at Madarang sa ulo at sa dibdib. Ang mga subdivision sa Pilipinas ay mga gated na komunidad na kadalasang pinapaboran ng mga expat at middle class na lokal na mga Pilipino dahil sa kanilang matataas na pader, mga bakal na gate at mga security guard na nagbibigay ng mas mahusay na seguridad sa mga residente. Gayunpaman, ang killer ay muling nakaiwas sa seguridad at nakapaminsala ng walang saksi at walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Agad na mapapansin ng mga investigador ng pulisya ang mga pagkakatulad sa mga pagpatay, 4 na araw na ang nakalipas. At parehong uri ng armas ang ginamit sa parehong krimen. Parehong mga foreign men at ang mga electronic items ang ninakaw mula sa parehong mga eksena ng krimen. Muli, ang mga mukha ng biktima ay natatakpan ng mga random na bagay. Sa loob ng 4 na araw, 4 na tao ang napatay ng killer at bagamat iniugnay ng pulisya ang 2 krimen, hindi pa rin nila alam kung sino ang killer. Makalipas ang 6 na araw, noong 22 ng July noong 2010, ginawa ng serial killer ang kanyang pinakabrutal at walang habas na pagpatay. Ang retired American Master Sergeant na si Albert Mitchell, may edad na 70 at isang retired US Air Force veteran. Nakatira siya kasama ang kanyang asawang si Janet at ang 3 nilang tauhan na Pilipino sa kanilang tahanan sa Angeles City. Noong umaga ng July 22, dumalaw ang killer sa tahanan ni Mitchell. Pagpasok, binaril niya si Albert Mitchell at ang asawa nitong si Janet sa ulo at sa dibdib. Agad na naalarma sa putok ng baril ang 3 Filipino staff sa bahay na sina Isabel Fajardo, Marisa Prado at Gilberto Catli. Ngunit huli na ang lahat para makatakas ang mga ito. Pinagbabaril din silang 3 ng killer. Sa loob lamang ng ilang minuto, 5 biktima na agad ang nasawi sa pagpatay. Lahat ay may mga tama ng bala sa ulo at dibdib. Ang killer ay mabilis na naghanda para sa pagnanakaw ng lahat ng mahahalagang electronic items sa bahay na meron dito, kabilang ang mga cellphone at laptop.
Ngunit habang ang killer ay tumatakas sa pinangyarihan ng krimen, dala ang mga ninakaw na bagay, ay may nakakita sa kanya. Isang barangay security guard at driver ng motorsiklo ang nasa malapit sa property ni Mitchell. Narinig nila ang kaguluhan at nakita nila ang isang lalaki na tumatakas sa pinangyarihan ng krimen. Ito ay magdudulot ng sunod-sunod na pangyayari na magdadala sa kanyang pagkakahuli. Sa ngayon, ang media ay nag-uulat na ang isang serial killer ay malaya pa. Ang kaso ay nagdulot ng takot sa komunidad ng mga lokal at expat. Muli bang aatake ang killer at sino ang susunod? Nag-udyok ito sa isang foreign expat na nag-aalok ng 100,000 o $2,500 na reward sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon upang agad na maaresto ang killer. Napansin sa investigasyon ng pulisya ang pagnanakaw ng mga gadget at ang paggamit ng isang baril para gawin ang mga pagpatay. Gayunpaman, ang isa sa mga pinaka-compelling na piraso ng ebidensya na mayroon ng pulisya ay ang dahilan kung bakit hindi sa pilitan ang pagpasok. Ang mga biktima ay nakatira sa mga hotel at gated na komunidad na lahat ay may magandang antas ng seguridad. Wala sa mga biktima ang nag-put up ng struggle upang makapasok ang killer nang walang anumang paglabag sa seguridad. Ang implikasyong ito ay malinaw. Kilala ng mga biktima kung sino ang pumatay sa kanila. Si Mark Dyson ay isang 28-year-old na computer technician at reflexologist. Galing siya sa isang may kayang pamilya at ayon sa lahat ng ulat, maayos ang naging pagpapalaki sa kanya. Gayunpaman, si Dyson ay nagkaroon ng problema sa batas noon. Noong 2003, inakusahan siya ng carjacking at theft at noong 2005, isang warrant ang inilabas para sa kanyang pagkakaaresto. Siya ay naipahayag na hindi nagkasala at hindi na umabot sa paglilitis ang kaso. Nagkaroon si Dyson ng kung ano ang ilalarawan sa kalaunan bilang isang abnormal na pagkahumaling sa mga gadget. Ang kanyang trabaho bilang isang computer technician ay nangangahulugan na siya ay nagtatrabaho ng regular sa mga computers at phones at ito ay ang unhealthy obsession sa gadgetry na tila nagtutulak sa kanya na pumatay. Marahil ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang kanyang pagkahilig sa mga baril. Siya ay regular na nagpo-post ng mga larawan sa kanyang mga social media account na may iba't ibang mga baril, kabilang ang mga rifle at isang pistol, ang parehong sandata na maaari niyang gamitin upang gawin ang mga nakakatakot na pagpatay. Ironically, ang kanyang pagkahilig sa mga computer at pagkahumaling sa mga gadget ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Matapos patayin ang 5 tao, nakita si Dyson na tumatakas sa bahay ng mga Mitchells ng Village Guard at isang driver ng motorsiklo na nataon naman na nasa malapit lang. Nakipagtulungan sila sa pulisya para maglabas ng sketch ng hinihinalang killer. Ang sketch na ito ay ipapalabas sa publiko. At sa di inaasahang pagkakataon, nakilala ni Marites Andrew Nida ang killer. Si Andrew Nida ay pamangkin ng isa sa mga biktima. Siya ay nanirahan kasama ang mga Mitchell, ngunit sa kabutihang palad ay wala sa bahay nang maganap ang mga pagpatay. Siya ay kapwa-kaibigan ni Mark Dyson sa Facebook. Malamang nakilala rin siya ng anak ng mag-asawa, si Cesarina, na nagkaroon din ng magandang kapalaran na wala sa bahay sa oras ng mga pagpatay. Nakita niya ang sketch ng pulis at naisip niyang kahawig ito ni Dyson. Nakilala niya si Dyson bilang isang regular na bisita sa bahay, madalas na tumutulong sa pag-aayos ng mga laptop at iba pang mga electronic items para sa pamilya. Matapos marinig ang mga paglalarawan ng suspect mula sa mga saksi at tingnan ang mga sketch, nagsimula siyang mag-imbestiga at palihim na hinanap siya sa kanyang Facebook page. Nang ipakita ang larawan nito sa security guard na nakasaksi sa pagtakbo ng killer mula sa bahay, agad nitong kinumpirma na siya nga iyon, ang lalaking bumisita sa bahay at tumakas pagkatapos ng mga pagpatay. Mabilis na inilabas ng pulisya ang kanyang larawan sa media at inilunsad ang isa sa pinakamalaking manhunt nitong mga nakaraang panahon. Sa mga panahong ito, tumawag si Dyson sa kanyang pamilya at sinabing gusto niyang sumali sa komunistang New People's Army.
Ang NPA ay isang armed paramilitary group na kumikilos sa countryside at bulubunduking lugar sa Hilagang Pilipinas. Hindi pa rin malinaw kung tunay ba ang ninanais niyang ito o hindi. Ngunit tila mas malamang na alam ni Dyson na ang bitag ay papalapit na sa kanya at ginawa ito sa huling pagtatangkang makaiwas sa pagdakip sa kanya. Kinuha ng pulisya ang initiative at nagkaroon ng isang undercover operative na makipag-ugnay kay Dyson at magkunwari bilang isang miyembro ng NPA upang magtakda ng isang pagpupulong na may pangakong papayagan siyang sumali sa grupo. Sa isang maigting na operasyon, hinintay ng pulisya na magpakita ang suspect. Nang dumating si Dyson upang makipagkita sa kanyang NPA contact, lumipat sila. Si Mark Dyson ay inaresto sa isang pampublikong liwasan sa lungsod ng San Fernando sa Northern Philippines. Ang kanyang pagpatay ay tumagal ng 11 araw. Nagdulot ito ng takot sa lokal na komunidad at nag-iwan ng 9 na kataong namatay. 6 na Pilipino, isang Amerikano, isang Briton at isang Canadian sa 3 magkahiwalay na pagnanakaw. Sa kasunod na pagsisiyasat, natuklasan ng pulisya ang napakaraming ebidensya laban kay Dyson. Isinanla niya ang ilan sa mga ari-arian na kinuha mula sa biktima ng Canadian na si Jeffrey Bainon, kabilang ang isang laptop at mobile phone. Sa mga record ng pawnshop at surveillance footage, ay nakita si Dyson kasama ang mga bagay sa pawnshop. Ito ay ilang araw lamang matapos ang mga pagpatay ay nagsangla ng mga bagay na ito sa halagang $20,000. Ang MO ni Dyson ay makipagkaibigan sa mga dayuhang mamamayan sa pamamagitan ng pag-aalok na ayusin ang kanilang mga computer at gadget. Kilala siya ng lahat ng kanyang mga biktima at nagkaroon ng access sa kanilang mga tahanan bilang isang kaibigan at isang taong pinagkakatiwalaan nila. Ipinaliwanag nito kung bakit walang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok o anumang senyales ng struggle sa alinman sa mga pinangyarihan ng krimen. Hindi alam ng mga biktima ang mortal na panganib na kanilang kinaroroonan hanggang sa pinakadulo. Nakakita rin ang pulisya ng malaking bilang ng mga iligal na baril kabilang ang 9mm pistol, ang parehong pistol na ginamit sa lahat ng malagim na pagpatay. Binaril ni Dyson ang lahat ng kanyang mga biktima sa ulo at dibdib. Binansagan na siya ng media bilang expat killer or gadget killer at napansin ng pulisya ang kakaiba at abnormal na pagkahumaling niya sa mga gadget sa mga pinangyarihan ng krimen. Napansin din na maraming mahahalagang bagay ang nakakapagtaka na iniwan tulad ng alahas, mga pera, at personal na mga gamit at ang mga gadget lamang ang ninakaw. Ang mga psychological na report ay speculated na si Dyson ay isang malignant na narcissist na may secondary psychopathy. Nagkaroon siya ng mga problema dati dahil sa pinaghihinalaang magnanakaw at sa carjacking at mayroon siyang napakagandang personalidad. Madalas din na nagpo-post siya ng mga larawan na may mga baril o kakaibang sasakyan. Sinasabi din niya sa mga tao na nagtrabaho siya bilang bodyguard sa ilan sa mga foreign nationals na naging kaibigan niya. Ang pagpatay ni Mark Dyson ay kumitil sa buhay ng 9 na tao. Ang kanyang mga biktima ay nagtiwala sa kanya at naniniwala na siya ay isang kaibigan. Nakakalungkot na ang kanilang mga buhay ang naging kabayaran. Mahalaga ring tandaan na kahit binansagan ng media, ang expat killer na si Dyson ay nakapatay din ng 6 na Pilipino at nagpakita ng walang ingat at pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Ang kanyang pagpatay ay fueled ng isang narcissistic at psychopathic na personalidad, isang pagkahumaling sa mga baril at isang kakaibang pagkahumaling sa mga gadget na handa niyang patayin ang kanyang mga biktima upang makuha ito. Ang kanyang walang habas na pagpatay ay nagwakas sa buhay ng 9 na tao sa loob lamang ng 11 araw. Sa huli, ang mga gadget at teknolohiya na labis niyang pinagnanasaan at ang determinasyon ng isa sa kamag-anak ng kanyang mga biktima upang mahanap siya sa pamamagitan ng social media ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak.